Ito nga talagang Terra Firma, wala namang magugulat siguro dito sa lumalabas na balita na yung kanilang 6'10" center na si J.O. Chu. Ang balita ite-trade na rin daw sa San Miguel eventually at ang magiging kapalit naman nito ay ang 6'8" na si J.M. Calma. Ilang games pa lang ang nilalaro nitong si J.O. Chu dito sa koponan nitong Terra Firma, pero maganda na yung pinapakita niya ha. Hindi pa siya masyadong nakaka-score ng puntos, hindi pa masyadong nakaka-double-double. Pero yung rebounding niya, 14 points, 14 rebounds to first game, 13 rebounds to second game. Maganda talaga, ibig sabihin, kahit na hindi matindi yung kaha ng katawan nitong si J.O. Chu, lumalaban talaga siya sa rebounding. At yan yung maganda na makikita talaga natin dito sa lineup nitong Terra Firma ngayon. Kung sakasakali na itong si J.O. Chu ay lumipat sa San Miguel, magagamit talaga yan ni Coach Leo Austria. Baka maging power forward yan, kasabay niya si Junmar o baka maging backup center. Kung ano pa man, sigurado na hindi ito babangkuin ni Coach Leo at mabibigyan ito ng minuto at magagamit niya bilang isa doon sa mga top players ng kanyang roster. Kasi marami pang pinag-aaralan itong SMB at gusto nila na masiguro talaga na yung kanilang lineup naman magiging isa dito sa mga formidable contenders, hindi lang dito sa Commissioner's Cup, kung hindi maski na sa Governor's Cup at syempre ito sa Philippine Cup. Pinag-iisipan daw ng SMB, yun nga pagkuha dito kay J.O. Chu, baka yan talaga yung nakikita nila na magiging solusyon doon sa matagal na nilang hinahanap na big man para dito backup ni Junmar. Itong si J.M. Calma naman, makakatulong din yan sa Terra Firma. So hindi naman talaga sila malulugi dito sa nabanggit na trade. Kaya nga sa tingin ko, ito talagang San Miguel Terra Firma trade na to. Kung ito itutuloy ni Coach Leo Austria, magiging madali yung approval niya sa PBA dahil hindi naman natin masasabi na ito ay one-sided pabor sa Beermen. Napag-uusapan natin yung mga posibleng mga trades dito. Itong Converge Fiber Xers daw ay kinakausap itong Rain or Shine Elasto Painters para do sa posibilidad na makuha naman nila itong si Villegas. So kung ganyan nga magiging sitwasyon, sa tingin ko po pwede talaga na itong si Villegas ay maging isa dito sa mga top assets ng Rain or Shine ng Converge Fiber Xers. Baka ang ipalit nila dyan si Larry Muyang. Kung sa bagay, ito naman si Villegas kahit na matagal na na-injure, very decent naman yung pinapakita niya habang nagagamit ni Coach Yeng Yao at yan ang dahilan kung bakit siya gustong makuha ngayon ni Delta Pineda. Naghahanap kasi si Coach Delta ng isa pang big man na pwedeng mag-complement dito sa laro ni Justin Baltasar at ni Justin Arana. At mukhang ito nga si Luis Villegas yung masasabi natin talaga na kanilang magagamit ngayon. Kung sa bagay, itong si Villegas, hindi naman tayo magtataka kung talagang yan yung makakatulong dito sa kanilang lineup. Kung hindi naman tayo magugulat din syempre kung si Coach Hengia pumayag. Kasi nakikita naman natin dito, no, yung lineup nitong si Coach Hengia ay magiging isang parang swak na swak pag merong Larry Muyang. Kasi ito si Larry Muyang, inside player na rebounder. So yan naman talaga yung kinakailangan ni Coach Hengia ngayon. Kaya nababagay talaga ang nabanggit na player dito sa kanilang roster. At sa tingin ko, yan talaga yung gagamitin ni Coach Cheng ngayon. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka, lalo na ito si Coach Cheng Gao. Sana yan gumamit ng mga tinatawag na role players. Kaya yung pagpunta ni Muyang dito sa Rain of Shine Elasto Painter, sigurado makakatulong yan. At ito namang si Luis Villegas, magiging maganda yan fit sa Converge. Lalo na kung siya magiging backup nitong si Justin Arana at Justin Baltasar. Pwedeng center, pwedeng power forward ito si Villegas. Kaya maganda ito para sa lineup ng Converge.